Pag dumating yung artista na paaga, minsan ayaw, ipipilit nila, ayaw nila maghintay. Here, there, and everywhere! Ito na naman po ang inyong Fab Four, Fantastic Four, pagdating sa chikahan, intrigahan at bago ang chikahan, batingin muna namin kayo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. Ganon ang inyong lecturer, Mr. Fu. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyong unbettable professor, Ambet Nabul, live from Mississippi Bay. And welcome to Marites University! Ang saya-saya dahil dyan. Mag-subscribe lamang po kayo at hit niyo yung notification bell para hindi po tayo nahuhuli sa chikahan. At syempre, hello sa ating Team Replay. Ayan, hello po. Hello. Yan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, Team Live, Team Replay, and Team Everything. Truly. Siyempre, ito na po ating isang linggong chika. Diba? Unahin na po natin ang tungkol kay Gerald Anderson na suportado ang Jos Garcia at Julia Barreto o Joslia Project. Professor na nasa Bicol. Yes! Very positive ngang tinanggap at inanunsyo ni Gerald na masayang-masaya siya kapag babalik tambalan ng kanyang real-life girlfriend na si Julia Barreto at sa ex naman itong si Joshua Garcia. Nagpahayag si Gerald na sabi niya bago daw magsimula ang shooting na pelikulang pagsasamahan ng Joslia sa Viva Film, parang gusto niyang makasama sa dinner man lang or kung anong okasyon, parang meal itong si Joshua para makapagkwentuhan daw sila kasi gusto niyang suportahan itong balik-tambalan ng kanyang girlfriend ngayon at ang ex naman itong si Joshua. Ang sayang balita, di ba? Oo. At least, di ba, yung mga naka-move on na yung mga mag-e-ex, di ba? At trabaho lang. Ang mga fans kaya naka-move on. Yun lang. Alam mo naman, marami mga fans na solid sila kahit alam nilang walang relasyon, alam nilang wala ng pagmamahal, pero sila, kumbaga nakapag-move on na yung involved sila, hindi pa rin. Umaasa pa din. What comes around goes around. Parang ba? Anong kunaka? At ako naman sinagot ko. Hindi ako sumagot. Diba? Kaya I'm proud of you. Diba? I'm so bright. I'm such a scotch bright. Supportahan po natin mga Marites sa pelikula ng Joslia. Ayan. Ano yan? Di ba nag-poll tayo last time tungkol doon sa Queen of Tears? Hindi natin naisama yung Joslia, di ba? Tapos, kasi naman si Nicola, late sinabi. Tapos parang... okay, Nicola, no? Pero ako, kasi pinapanood ko na rin yung Queen of Pero Tears. pakita nyo nga ulit, pakita nyo. Parang ang bagay. Diba? Bagay. Parang bagay nga. Pag Joslia. Tatanungin nga sana kayo lang yata ang sasabing bagay. Hindi, bagay. Kasi pinapanood ko na, hindi ko pa tapos, so kaya huwag yung sabihin sa akin ending. Pero anyway. Sabihin ko. Hindi na nanood yan eh. Hindi nga, lalo na si Joshua Garcia kasi magaling umiyak yan eh, diba? So, si Julia kasi, yung pagiging, yung social ang dating, social, diba? Tsaka yung medyo suplada factor, kaya niya i-acting yan. Tama. Anyway, wala lang, naisip ko lang na bigla yung Joslia. What goes around? It's a merry-go-around. That's a merry-go-around. Yes, ang metabol. Prof, sasabi ka ba dyan? Waling Mississippi Bay? Hindi, tama naman. Kaya lang parang feeling ko yung Joslia kumpara dun sa Queen of Tears. Parang nagawa na nila yung mga ganong klaseng tema, di ba? Yung may ganito, may biglang may karamdaman, may mamamat. I beg to disagree. I beg to disagree. Ibang-iba ang Queen of Tears sa mga nagawa nila before. Medyo patwitams pa si Joslia nung dati eh. Ang gagawin nila, dati pa nila. Queen of Hearts na lang. Parang meron ng ganon. Meron ng Tsaka parang ang luma ng Queen of Hearts. Parang mga regal films ni Snow, Dina Snooki Maricel. Sige, King and Queen of Hearts na lang. Luma din. Ito, mumuna tayo dyan. Go.
Ang curious ako dito, PhD, Dean, at saka Mr. Fu, kung ilang kissing scene sila magkakaroon. Kasi di ba? Wala ra. Hindi pa sila nagkakaroon ng ganung dati eksena kasi sa mga wala. pelikulang ginawa nila. Wala naman ang bago dyan kay Julia. Dahil di ba ngayon napanood natin na movie niya. Oo, yung- Talagang all out Tsaka ang yung lola mo expensive- doon. Tsaka yung sexy-sexy yun? siya. Ano nga title Expensive nun? candy yata. Hindi, pa iba meron. yun. Yung ano siya, yung parang, ano, Prop, ano nga yung title nun? Yung kay Julia na... With candy, Oh, candy, may expensive- candy yun eh. Tama, expensive candy. Sa Bibe yun. hindi ko alam. No. Di ba? Yung sumasayaw siya na Hindi yun. underwear. Yung Oo. pinanood natin, hindi yun, Yun iba yun. Oh, sige, sige. diba? Okay. Ito na, Search ko. mga Marites, sa Angelica Kang. Angelicang. Umalma sa bintang na siyang third wheel sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. PhD? Ay, dito muna. Ito tayo. PhD? Ako ba yan? Di ba ikaw yan, Din? Ikaw yan, di ba? Yung PhD, Bea Alonso. Iba naman pala to. Di ba? Yung ibang item yung pinagsama kasi. Yun na nga, umalma na to dahil sa interview niya kay Nelson Canla. Sinabi niya hindi siya. Kasi nga, minsan, kung tingnan daw siya mula ulo hanggang paan ng mga tao na parang Siya siya ang ang may dahilan. kasalanan na hindi naman niya daw kakilala yun. Tsaka ba't siya na-involved? Eh, Saan siya nung nagkasama? na-involve na, Saan siya hindi nga daw sila nagkasama? nagkasama. Baka nagpagasolina siya doon sa gasoline station ni Dom Roque. Oo, di ba na may nakalagay na akin to? Oo. Wala na, tinanggal Tinanggal na. O, lagi Chicken dumadaan na. si Ambet Oo, doon. chicken ko nga dyan mamaya, ha? Chicken ko, yun. Kaya, in fairness naman kay Angeli, hindi naman daw siya gano'n. Fake news daw yun. Kaya hindi niya na hindi siya involved. Nakasabat na involved. Ikaw yata nagpakalat. Hindi ako. Sana ako na lang ang na-involved. Kay Angelica. Napakawalang katotohanan daw niya. Oo, di ba? Sobra. Kasi una-una sabi nga ni Angel, parang na-interview siya, sabi niya nga, hindi pa yata niya kilala si Dominic. Kumbaga di pa sila ever nag-meet. Sabi niya yun So, hindi sila nagkasama to any project. So, paano nga naman siya magiging third party? Uy, alam mo, naranasan ko yun dati. Meron ako Correct. na-meet na, basta meron ako nakasama lang na isang beses, dalawang beses. Akala nila, binuk ko na kagad yun. Hindi naman totoo. Ganun ka talaga sa showbiz. image mo, no? Oo, ganun ba yung image ko? Pala simba ako? Pero bakit? Hindi sana sa Alam mo, booking. inom lang ako ng tubig. Sana sa booking agency na lang ako ni Ambet nagpunta. Ba't ako anyway, ganun talaga sa showbiz minsan. Tignan mo nga, eto nga, hindi magkakilala, nalilink. Oo. What more yung nagkasalubong lang, nagkasama lang, nalilink na. Ikaw, Ambet, wala ka ba nakakasalubong Yun. yan? Nako, kaya nga si Bea, di ba, may ginawa ng aksyon dahil dyan. Pero mamaya natin Mamaya. pag-uusap. Ayan na, hindi, segue mo na yan. Hindi pa. Ayan na, ikaw na, oh. Ito. And speaking of Bea, Ayan, oh. Bea Alonso, Ay, oo nga. pinagsama na. Speaking of Bea Alonso, mga Marites, ito mainit pong balita. Nagsampa ng tatlong magkahiwalay na criminal case for cyber libel kina Christopher Min at Ogie Diaz. Yan po yung pagpunta nunumpa niya sa kanyang affidavit. Kanina lang yan. Actually, kanina lang, ngayong araw na to, Ngayong araw na to. nag-file. Talagang nang gulat si Bea Alonso, no? Kasi parang wala tayong any hint na may plano palang magdemanda. Kasama niya kanya manager din, na si Tita Shirley Kwan, na mag-file siya ng ang tawag dyan, criminal complaint pa lang, complaint. yan. So, it's a criminal Case. cyber libel case. Cyber libel. Oo. Yun nga, kay Ogie Diaz daw, kay Christopher Min, at sa kanilang mga co-hosts. siya to. Yan. Sinama lahat. Yeah. Oo. Ang katwiran ni Bea, kumbaga, hindi naman talaga siya, kumbaga, for the longest time, hindi naman siya nagre-react, hindi naman siya nag-didemanda, kahit na kung ano-anong lumalabas sa kanya. So, siguro, baka dumating na lang sa puntong tingin ko baka para sa kanya, baka foul na o below the belt Siyempre, na. pag ganun na. Tapos parang sa nakita ko, isa sa siguro hindi nagustuhan talaga ni Bea, yung pinalabas daw kasi na parang hindi siya ganon ka honest sa pagbabayad ng tax.
Lalo na may siguro ganun kung, ba? oo, lalo na siguro kung ikaw ay talaga namang Oo, laki-laki ng tax. painstakingly Oo, ay oo. nagbabayad ng tax, Oo. tapos ma-news ka na hindi ka truthful, medyo hindi ka naman nakakatuwa. Siguro yon. Tapos, so yan, syempre mahaba-haba pa tong journey na to, tong battle na to. T.O.G. Diaz, nag-post din siya sa kanyang social media kasi given na yan, napakaraming mga kasamahan niya din sa press na naghihingi naman ng statement mula sa kanya. Pero wala pang pinagbigyan si OG dahil nga hindi pa nila natatanggap yung complaint. Demanda. So, pag natanggap na nila, saka sila magbibigay ng reaksyon. Oo. Actually, ito yung sinabi ni OG. Ayan. Sabi niya, pasensya na sa lahat ng reporters na tumawag para maging balanse lang ang kanilang report. Naiintindihan ko kayo kung nginangarag kayo ng news desk o ng editors nyo. Makakarating naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Pero eto ayoko nang magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OG Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending. Si Bea Alonzo, naglabas din ng kanyang official statement. Gracie, nalagay ba dito? Yung official statement? Kaman nyo na lang, Okay. So gusto mo bang basahin, Mr. Fu? Mabilisan. Ayan. These 3 separate criminal cases for libel, cyber libel, filed today against the named respondents are clear and very strong messages from our client, Ms. Bea Alonzo. She has endured all the defamatory and malicious statements against her character by these individuals in the past months or even years in silence, with dignity and grace. But there is always a limit, and now is the time for definitive legal action. It must be underscored that in more than 2 decades of Ms. Alonzo's illustrious career, this is the first time that she has taken positive steps against those who spread false news against her with the intent to besmirch her good reputation in the entertainment industry. Ang haba. Anyway. Also, as a law-abiding citizen and a dutiful taxpayer, Ms. Alonzo is enforcing her right in filing these complaints against these individuals who strategically employed negative sensationalism to drive views and followers in their favor through their social media accounts, reaping financial benefits at our clients' expense. Their deliberate actions aimed at tarnishing our client's reputation not only demonstrate calculated intent, but also raise questions about the transparency of their financial activities, particularly regarding potential tax obligations on their social media earnings due to the government, particularly the Bureau of Internal Revenue. The allegations in her complaints are supported with proper evidence, consistent with the legal process. We expect that the Office of the City Prosecutor of Quezon City will issue the respective subpoenas to the individuals concerned, will be given the opportunity to submit their counter affidavits. We will await this and be ready to respond when the time comes. Yun na. Pero Thank diba, you, tita. ano ba? Charot lang. Pero diba din, yung ganito, meron pang chance na mag-uusap muna, maghaharap para kung magkakaayos, hindi matutuloy sa talagang demandahan. So may settlement pang magaganap. Pero Yes, Ambet. Pero maidagdag ko lang dyan kasi naku-curious tayong lahat kung sino yung di umanong tao na nagpapanggap na malapit kay Bea na siyang nagbibigay ng impormasyon dito ka Nanay Christy at saka kay na OG para magkwento ng mga ganong sinasabing fake news. Yun hindi na-identify pa, hindi pinangalanan pero meron daw siyang sinamang dinimanda rin ng isang taong nagpanggap na sobrang lapit sa kanya na parang niloko siya at yun ang nagbibigay, nag-defeed ng mga maling impormasyon na fake news. So ibig sabihin yung parang kaya naging source, yung parang naging source nila Christy at OG na correct. malapit, na nagsasabing malapit kay Bea. Oo, tama, diba? Nagpanggap na malapit. Okay, may ganun pala. Pero minsan hindi din tayo sure. Kung, So, wait, kasama sila dun sa, kasama yung malapit na yun? Hindi. Sa pinakasinasuhan? Hindi yata. Hindi, dahil lang sinasabi lang yung host eh. Okay. Sige. So, ang mga nasusunod na kabalita. mahaba pa Sinampahan niya tong ng ano na kaso to. yung sinasabing taong nagpanggap. Mahaba pa tong
pangyayari na Yung to. mga- Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. So, Yes. abangan natin ang mga susunod na kabanata, sabi nga. Yun na. Dahil dyan. Dahil dyan, eto si Chanda Romero. At 70, pinalakpakan at kinabiliban sa ginawang buhay stand sa Black Rider. PhD, ano yung kay Chanda na yan? Tita Chanda. Chanda. Oh. Ano ginawa niya? Chanda, my friend. Yung picture na ng mga stand. Wala. As in siya mismo ang gumawa ng stance. Oo, singit sayang. mo na lang dyan. Tingnan ko. Wow! Anyway, Tumabling isa sa mga tumbling. stunt, yung pumasok siya dun sa ilalim ng Hindi pa napapanood ng yan. truck. Papalabas pa lang next week daw. I'll be waiting for that. yun na. Oh, Sa because Black- you're a sa Black- fan of yun Chanda. na. Sa Black Rider ito, na talaga namang ang daming bumili, ang daming pumalakpak. Kasi daw, presidente during the sila. taping, ha? Kagabi na nila to kinunan Parang Presidente hanggang sa siya pumasok dyan, siya doon no? sa ilalim ng truck na, kumbaga Para parang masagasaan magtago, yung dating. At take note, 70 years old na, 50 years in showbiz. Pero hindi nagpa-double sa In karamihan ng fairness. mga stand. Correct. Diba ang bongga? Professional talaga. Sobra. Hindi, tsaka Oo, hindi, yun. alam mo si Miss Chada, gustong-gusto ko siya, yung mga pelikula niya lang nung araw, Ay, oo. yung mga bitawan ng lines, yung mga Yes, mabibilis, yes, tsaka magagaling yung yan. mga tumatatak na mga linya. Isa si Miss Chada sa nabigyan ng pagkakataon na magbitiw Oh, na ayan, mga oh. lines. Ayan, no, nasa ilalim si Correct. Miss Chanda sa ang track. Siyempre, lumalabas sa presidente siya ng bansa dyan. Siya ang presidente ng parang bansa. kalaban niya si Roy Binson, Oo, true. senador. So para siguro may meron threat, sila. kaya Oo. kailangan niyang magtago sa ilalim ng truck o merong basta may gagawin sa kanya dyan. Anyway, nakakatuwa lang na yung mga ganitong artista, meron yung pa. mga veteran actors natin na Correct. kahit na at their age, alam mo yon, yung pinapakita pa rin talaga nila yung pagiging sobrang professional. At saka hindi, Oo. totoo naman, yung mga veteran actors and actresses, ano talaga, iba yung training nila nung araw. Totoo. Wala sila mga glam team nung Totoo. araw. Ay, naku, totoo yan. Sila talaga, nung araw kasi naalam ko yan yung parang yung mga damit nila, sila talaga nag-aayos, yung mga aksesorya nila, sila rin na nag-aalam niyan sa mga sequence nila. Tsaka kaya iba talaga yung training ng mga veteran nung araw. Oh, di ba? Correct, agree. Yung mga Gloria Romero, mga ganyan. Ito naman, ibalita naman natin mga Marites. Si Rabia Mateo, may issue kay Faith Da Silva, kaya hindi na rin yung kontrata sa TikTok Lock Loose. TikTok Lock? TikTok Lock. Tik-tik-tik-ok lang. Yes, TikTok Prof. Lock. Yeah, lumapas nga yung anggulo ng balita na yan kasi di nga ba, kasi nung tinanong itong si Rabia after na hindi na siya mag-renew, nag-expire ng contract niya at hindi nag-renew, sinabi niya, magpo-focus na lang daw siya sa acting kaysa sa hosting. Ayun. So nagkaroon ng mga ugong-ugong yung mga nakakarinig kasi before pala may mga issue na ng mga paandaran yung dalawa pagdating sa mga spills na dinideliver nila bilang host dun sa co-host dun sa programa. Pagkatapos may mga portion daw doon na parang nagsasapawan sila hindi lang sa pagandahan or what. Eh di syempre si Rabia ayaw naman magpatalo dahil title holder nga naman siya. Naging Miss Philippine Universe siya, di ba? Eh si Faith Da Silva, although napakaganda ni Faith, iba rin naman siguro ang peg at hindi naman siya nagpapatalo. Hindi natin sigurado kung merong ang issue. Pero yun ang tinitingnan na anggulo ngayon kung bakit ang pumalit sa kanya ngayon na pansamantalang nagigest co-host ay itong si Budol, Sir Herlin. Oh, my favorite. Sabi, bakit di ba? Sabi, bakit si Herlin nakakapag-host, nakaka-arte-arte pa? Bakit ikaw, Rabia, nagpa-announce ka kaagad na gusto mo lang ang acting at gusto mo nang kalimutan ng yung hosting? Baka daw meron siyang iniiwasan. Pero hindi na rin sinagot ni Rabia yun. And of course, si Faith, kailangan natin marinig din kung ano ba talagang totoo, kung may hidwaan ba sila or may naganap ba before yung mga bintang sa kanila ngayon na nagpapaandaran sila at nagpapatalbugan di umano. O yun. Miss Rose? Ikaw palang may dahilan. Si Rose ang may dahilan? Ba't ako? Hindi, pero Team Rabia, Team Faith. No, inalam ko na ang pangyayari na yan. Ayan, Inalam ko. Sabi ko, totoo bang may issue si Rabia at saka si Faith? At totoo rin ba na dahil daw kay Faith, kaya si Rabia ay umexit na sa TikTok Lock? Sabi naman ng aking source na definitely ay nakakaalam ng mga pangyayari, wala daw ganon. Ang nangyari daw kasi, yung last taping ni Rabia sa TikTok Lock, parang roll na sila, wala pa. So, in short,
na late si Rabia. Kaya lang, ngayon nga daw, late na raw, pero parang may dinaanan pa. So, Busy, mukhang hindi pa rin ganun ka-ready. Ganon. So, yun. So, siguro, medyo nasabihan or kinausap, which is normal, di ba? Kakausapin ka talaga ng prod or ng PM kapag ganyan ang sitwasyon. Although, in all fairness naman kay Rabia, hindi naman yan lagi daw nalilate or wala naman siyang ganong image na palaging late. Siguro, yung particular episode lang na yon. So, ayun, kinausap siguro na sana wag na mauulit or ganyan kasi syempre ready na lahat. Andun na yung mga host. Kaya na nagulat yata lahat nung towards the end nung shoot nila or nung tape nila. Kasi minsan nagka-tape yan eh. Bukod sa live, nagka-tape pa sila. Nagpaalam na daw si Rabia na parang last na niya yun. So, nag-resign siya? Oo, parang gano'n. Sabi niya, So, kaya parang ang dating din na parang siya na yung na-late, diba? Kumbaga, pero siya yung baka napagsabihan siya. Baka nga rin. Pero syempre, again, bukas po ang ating Marites University sa side ni Rabia kasi itong source ko na to ay may alam naman talaga. Pero syempre, hindi din natin alam kung ano yung diretsong side naman ni Rabia. Pero yung kay Faith daw ay walang katotohanan. Kasi parang sinabi, di ba, tapos na yung kontrata. Yung ba, totoo ba yun? Tapos na ang kontrata ni Rabia. Sabi niya. So, alam. Hindi naman napag-usapan. Pero yun ang insidente na nangyari doon. Kasi parang may pero nabasa ako. Pero hindi naman tapos yung kontrata. Tapos magpipirmahan na lang ulit. So, nag-decide siya na wag na lang mag-renew. Siya na lang... Which is which, kung nauna yung pag-resign niya, tapos na ang kontrata niya. Diba? Dahil dyan. So, yun na. Eto, Daniel Padilla, mga Marites, sinabi ang OA ang mga taong nagsasabing pinatatamaan niya si Catherine Bernardo sa kanyang nag-viral na performance. Yes, Mr. Fu? Correct. Di ba na balita natin yan, yung kumanta siya ng hinahanap-hanap kita ng River Maya, tapos nilagyan niya ng mura. Dahil sinabi niya na kayo na, or meron ng iba. May kapalit na. Mga ganyan. So, syempre, bilang alam naman natin na nanggaling sa breakup itong si Daniel mula kay Catherine Bernardo, syempre, 1+1. Iniisip nila na, nag-emote si Daniel at yun ay kanyang parang patama kay Catherine Bernardo. So, dininay naman ito ni Daniel nung nagpunta siya sa, parang nag-open siya ng parang theme park sa Batangas. So, tinanong siya doon. So, sinabi niya, itong sagot niya, ang OA noon, masyado ng OA ang mga tao. Nag-e-enjoy lang ako. Yun ang kanyang sinabi. Correct. So, hindi. Pero kasi, di ba? Pero alam mo, I'm giving Daniel the benefit of the doubt. Minsan naman talaga, kapag anong tawag doon? Rakrakan. Talaga rakrakan yung ginamit ko. Nag-jamming. Jamming. Diba? Sometimes talaga, you get carried away. Diba? So, baka naman wala lang talaga yon. Kaya lang ngayon nga kasi, ang any action ni Daniel, i-relate pa rin kay Catherine. Yung kay si Catherine naman, kay Daniel, just in case. Yes. Yung bang walang kapalit kasama dun sa lyrics talaga? Or... Pinalita. Wala namang mura si River Maya ever. So, hindi ka ganung... Mga eraser heads or wala eh. So, nilagyan niya talaga. Yan, saka siguro, emosyon, pwede naman. He got carried away. Diba? Saka yung mga kasama niya doon, siguro, mga malapit naman sa kanya. Pwedeng, halimbawa, kasi nakaka-relate ang tao sa ganun eh. Yung iniwan, yung mga... So, baka hinipe niya lang para, alam mo yun, wala, emosyon lang. Pero not necessarily... Or lack of better things to say. Yes, oo. Tsaka parang makakuha ng atensyon ng mga nanonood, kaya niya sinabi yun. And look, nakakuha na natin. Totoo. Todong atensyon. So, yun. So, baka naman totoo nga yung chika ng source ko na okay na si Daniel, naka-move on na. Correct. Diba yun ang chika na medyo napaisip ako na parang hindi ata naging consistent. Yung chika sa akin na naka-move on, tapos may ganitong issue. Yan. Okay. So, kung si Daniel na naka-move on, yung susunod mong balita, ano ba? Move on na ba? Ano ba yun? Ito po ang latest. May latest photo na tungkol kay Sian Lim at sa umano'y sinasabing dahilan ng lahat ng breakup nila na came na si Iris Lee.
Am I right? Tama ba ako? Tama. Irene, na umamin na po ng kanilang relasyon. And they're happy together. Wow! Bagong-bago to, inamin na ni Zian Lim sa interview niya sa Freeview Magazine, I think, kung tama ako, na, ayun na, finally, sinabi na niya na happy sila ni Iris Lee. Si Iris Lee is a producer. Yes, you know, di ba? Content Creator din. Writer din yata. Writer din, no, ng Viva. Yan. Ay, Viva ba yun? Nung palang naghiwalay si Kim at saka si Zian, si Iris Lee na talaga Ang ang tinuturo. na-pinpoint na third party or bagong karelasyon ni Zian. Pero for the longest time, itinanggi ito ni Zian. Ang up to the very end, tinanggi niya, di ba? Nire-report natin dito. Pero, finally nga, inamin na ni Zian na okay daw na sila nga. At happy sila. At itinanggi naman niya na si Iris ang reason ng breakup nila ni Kim. Yan. Sabi niya, nagbigay na po kami ng statement ni Kim. So, kaya lang, ang mas pinaniniwalaan ng mga tao, meron talagang third party. Na tinanggi na naman ni Zian na wala raw third party sa breakup nila ni Kim. Kaya lang, dahil eto nga, lumalabas na, totoo nga, hindi natin matatanggi. Hindi natin maiaalis pala sa mga diba? tao, sa mga netizens, or sa mga fan nila na mapaisip na, Correct. baka, totoo nga. Hindi, tsaka natatandaan ko yung in-interview ni Dr. Vicky Bello si Kim Chu. Binanggit niya yan yung nalilink daw kay Zian. In fairness kay Kim, hindi niya sinagot. Sabi niya, wag na. Tapos nag-joke pa, baka magalit siya. Alam mo naman si Kim, di ba? Jolly. So siya, wala rin siya kino-confirm na may third party or wala rin sinabi si Kim nung tinanong siya ni Dr. Vicky Bello. Kasi kung ako talaga, ang alam ko talaga, base sa source again, na malapit naman pareho sa kanila, na yun nga raw, si Iris Lee talaga yung naging dahilan. Kumbaga, kung bakit nagkalamat in a way. Kasi At napaka-okay. nagdesisyon sila na maghiwalay na lamang. Napaka-okay nilang dalawa eh. Di ba? 12 years 12 nga years, sila. oo. 11 or 12 years. Naku, Yun. parang Kaya lang, nangingitis. paano natin maipupus yun? Si Zia na nagsasabi na casually si Iris. Pero, Pay na lang sa ambit tuloy. may kasabihan nga, di ba? Ano? Time is the only, It's the only watch. it's the only truth teller. Tama ba? Yung ganyan. Ano sabi ni Ambet? Ang sarap sana mag-react kung nandiyan ako pero dead man na lang din ako. Mag-react ka na. Nakaka-react ka naman. Go. Mag-react ka na, Ambet! Saba yung blind item mo noon? Anyway. Basta kung masaya siya, masaya na siya. Pareho naman sila ngayong mukhang masaya. Correct. Alay, ito po. Yun na. Susunod na alay namin sa inyo, mga Marites. Sunshine Cruz, hindi napilit magsalita sa love life. Inaming dumadaan sa anxiety at depression. Aba, PhD? Ano ito? Recently kasi nag-launch si Sunshine, ni-launch si Sunshine sa isang endorsement, ang Thiocel na glutathione. At syempre, ang daming gustong magtanong, ang daming gustong makaalam. Dahil hindi ba nga, nalilink si Sunshine ngayon kay Atong Ang. Atong ay. Yeah, nalilink siya. Totoo Pero ba yun? itinatanggi ni Sunshine. Tinanggi na ni Sunshine to. So, during the MediaCon, may nagtatanong sa kanya regarding her love life, mga ganyan. Talagang Wala silang matay eh. Talagang diretsong hindi sinasagot ni Shine. Sabi niya, anything to do with that, hindi siya sumagot. Okay. Ang katwiran niya, this time gusto naman niyang maging private naman. Kasi as much as possible naman daw talaga, gusto niya maging private. Yung nangyari yung sa kanyang ex, kay Maki Matay, nagkataong si Maki yata ang naunang Magsalita. nag-announce or nagkwento. Tatanggi pa ba naman niya? Nga naman, yun. So tapos, nalaman ko kay Shine, kasi napapansin ko, sabi ko, Shine, alam mo na, observe kita. Kahit sa Facebook lang para ka kung hindi ikaw yan. Sabi niya. Kasi si Shine, isa yan sa mga, aminin mo, di ba, Ambet, pag nakakausap mo si Shine, napaka-jolly. Giving. Pag nagtanong ka dyan, sasagot talaga yan. Anything na tanongin mo. Correct. Pero ngayon, parang Reserve. Oo, ganon. Tapos parang medyo hindi siya ganon
Enthusiastic? Oo, parang ganyan. Hanggang sinabi niya nga na medyo may pinagdadaanan siya na anxiety, depression. Kaya daw gusto niyang i-keep naman yung kanyang mental health, naging healthy. Kaya pala hindi siya ngayon kumukuha halos ng mga teleserye, ng mga movie. Hindi siya masyadong sa legal pa yan. Pero ano sinabi ba niya na bakit siya dumadaan sa ganun? Hindi natin sasabihin yung reason. Okay. Pero sabi niya, maybe it goes with the age. Kasi di ba, baka... Correct, yeah. Di ba, syempre, pero naman, ilang taon na ba si Shine? 40 plus. 47? 42. Sabi ko, mukha ka lang naman 27. Correct. Diba? Ganon. So, pero siguro, talagang kahit sino sa atin, may dumadaan minsan sa ganyan. So, yun na nga, kinonfirma na ni Shine, yun ang reason kung bakit kahit nakapag-storycon na siya ng Lovers, Liars, nag-beg up siya, na pinalitan na siya ni Claudine Barreto. Kasi sabi niya, gusto niya muna mag-focus sa kanyang mental health. Yan, sa Monopoly kasi tuloy-tuloy, di ba? Si Shine, pag game na game yan, di ba? Pag may mga offers, kasi gusto niya ng nagwo-work, teleserye, movies. Gumaling muna siya. Hindi naman yung malala, kasi naiintindihan ko. Pero part yan ng pagiging babae. Yun na lang sasabihin ko sa inyo. Okay? Part ng pagiging babae. So, siguro, naninibago siya. Correct. Yun na lang. Kailangan lang nila ng support system from friends, from fellow women. At hindi siya dumaan, kasi tinanong ko rin siya ay nag-consult ka ba ng professional health? Sabi niya, hindi naman daw. No need na nakakaya naman niyang i-handle. So, siguro ayaw lang niya mag-entertain ng mga negative thoughts o yung mga issue na nga ng ganyan. Tsaka syempre, pinapakiramdaman niya yung kanyang sarili kung kailan talaga siya super ready na. Yes. Sorry, at medyo... Ayan, naiyak tuloy si Rose. Hindi! Ito na, Kamarites. Pagdasal niyo lang sa sunshine. Grabe. Grabe ka dun sa... Grabe ka naman dun sa... Ito sa'yo naman tumalito, di ba? Pwede naman, pero pagkakasabi mo parang naman ba? Oo. Ulitin mo. Yan. Ito, Kay Deluxe Concert, may clamor na ng second night. PhD? Nako, tunod-tunod ako. May magyaya ka naman ako. Ayun sila. Akala ko pa naman, hindi ako magkasalita ng marami ngayon. At hindi nga magandang pakiramdam ko. Anyway, ayan yung Kay Deluxe na concert nila. I think sa May 31 yata ito. Alam nyo, in 15 minutes lang yata o 20 minutes, sold out na yung VIP section. Kaya may chance to na baka 2 nights pa. May clamor na magkaroon ng another night. At VIP section na sold out, may pambili ang mga fans. Alam mo ba, kahit sa mga Korean mayayaman ang mga fans ng kahit sa mga foreign acts, lumang artista, palaging ang VIP ang nauuna. Kasi nga, pag fan ka naman talaga. Gusto mo, nasa unahan ka. Totoo naman yan. Ako, kakarelate ako dyan. Siyempre, yung mga general admission, ano naman yan, huling mga nauubos. At saka siguro hanggat maaari, siyempre, pag fan ka talaga, gusto mo talaga na premium seat at bibili premium. ka na rin lang. Kung kaya naman, iraraos nila yan. Congratulations naman sa Kay Deluxe. Parang mga lumang artista si Alexa, no? Lumang artista. Oo, yung mga kasi yung looks niya, yung look ang pogi naman itong kuyang ito. Oo, sobra. Si KD. Kuya. Dahil dyan. Okay, ito mga kaibigan. Ito si Ma Salvador trending. Binaklaraw ang advertisement para sa isang hair treatment. At sundan na rin natin na dininay niya na fake news daw yung nanganak na siya. Correct. Ikaw, unahin ko lang yung kanyang meron siyang ad na lumabas actually sa ex ko siya nakita. Alam naman natin pag mga shampoo commercial o hair treatment, ganda-gandahan yan, di ba? Igaganda ng buhok. Tapos, sasabihin mo yung spills mo ng pa-sexy din. Kasi syempre, buhok, yun naman ang nakasanayan natin, di ba? Pero yung kay Ma, ibang-iba talaga. To the point na parang ganito, sinabi niya, eto na ang keratin. May keratin? Inuuli. Tapos,
At hindi lang basta keratin. Keratin Plus. May plus! Gumagano! Baklang-bakla yung approach. Pero ang ganda ni Maha dyan, in fairness. Tapos, ang nakakatawa din, syempre, sasabihin na niya yung produkto sa dulo. O di, syempre, akala mo maganda na yung gagawin niya. Maganda na siya. May pag-ano pa yung pag gano'n ng mata, yung basta comedy na binakla niya talaga. So, tuwan-tuwa yung mga netizen, lalo na mga bakla, na, si bakla, talagang binakla yung, si akla, binakla yung, ad. But I'm sure naman, may instruction yung production na gano'n ang kanyang gagawin. Pero, naging effective naman kasi nga, kakaiba siya doon sa mga usual na mga shampoo commercial or yung mga commercial na pampaganda ng buhok. O, tapos, isegue na nga natin, may lumabas na balita na nanganak na siya. Oo, pero naglabas siya ng statement na hindi totoo na nanganak na siya kasi kompleto, alam mo na, parang full production doon yung ginawa. Hindi pa siya nanganak. Hindi pa nga. may pinost siya. Ba't ang tagal-tagal niya nagbubuntis? Matagal mo. Ba, twins ata, di ba? Hindi ko alam kung twins yung Parang- bata parang- Basta nasa sa Canada siya ngayon. May ultrasound pa yung Oo, di tsaka ba? nasa Canada siya ngayon, di ba? Ikaw nag-post ito, ni-retweet, ni-repost mo, di ba? Hindi, never. Sa iyo ko Di nakita. nasa Canada siya ngayon. Di ba nasa Canada siya, oh. Kaya akala nga nila nanganak na doon at doon manganganak. yun. Pero hindi tayo sure kung doon ba manganganak. Hindi ko alam. Malay natin. Kasi sa Indonesia kinasal. Chuchu-chuchu, di ba? Actually, Malay natin. Nung sila, para Canadian citizen na paglabas. Tama. Tama. Bakit Di ba? Di ba, Professor? What can you say about Canada? Basta mga anak na siya, laki-laki na lang siya. Pero actually, ang laki nga ng tiyan ni Maha. Pero ang ganda niyang buntis. Ang ganda niya, butis. Actually, feeling ko yung ad ng keratin, siya, parang preggy siya doon. Kaya nga, ang ganda niya, oh. O, tignan mo. Kasi medyo, pero maganda talaga si Maha. Ang ganda ng mukha. O, anyway. Oo naman. Ito lang, Jessie Mendiola. Pinaratangang fake naman ang Chanel bag. Page din, ano ba to? Ayan nga, nag-react nga si Jessie. Let's go! Asawa ka ni Luis. Kasi nag-post si Jessie ng Chanel bag. Ayan, Ito. Bakit ba nasabing fake? Ano ba? Ako, hindi ako marunong tumingin ng mga fake bag. Hindi kasi Sorry. para kasi sigurong hindi siya yung smooth or Siguro. baka naman sa pagkakakuha Ayun, lang. no? Baka sa pagkakakuha. Tignan mo. Baka May ano lang shadow yan, pa baka eh. shadow lang Oo. yan. So, may nagsabi na hindi daw hindi daw Original. mukhang original. Parang ganun ba yung pagkakasabi? Oh, ano sabi ni Jessie? sinagot ni Jessie. Sabi niya, it was authenticated by a sales associate who checked the items serial code in Chanel system. No need to hate and spread negativity. Ayun. Tapos I think galing tong na to, Chanel sa Japan. Teka lang, wait. Pinost na lang yan dahil gusto lang niya i-post o binibenta niya? No, maaaring nagta-thank you siya sa bumili. O ba nagbigay? Para Or baka- sure tayo, mga kapatid. Okay. Ayan, ito ang kanyang. Yes. Ito ang kanyang post mismo. Tapos sabi, nag-thank you nga siya for sourcing this gorgeous, classic, vintage piece. Japan Lux Direct. So ibig sabihin, binili niya siguro tapos... Merong, di ba ganun yun? Parang meron kang shopper or personal shopper. Tapos ito, sa Japan, yung kanyang, sa Japan siya naka-outsource. So yun. Tapos nag-comment din yung Japan Lux Direct na hindi siya fake. Na hindi siya fake, oo. May authentication din. Di pag Japan naman, I think, hindi naman Di wala ako. Hindi naman. Kung talagang sa Japan binayla, ito ayaw na ng fake. Sumagot to, Dear, I'm from Japan. Every shop here has their own in-house professional authenticator. Totoo naman yan. We don't sell fake items here. Cause Hindi mo bawal. pwede. True. They would close down your shop. Itrot. Yun. Kahit nga yung mga ito pala sagot nung looks fake to me. Bought from Hong Kong. Japan nga. Japan Dahil... nga. Anyway, kaloka talaga, no? Talaga. Lahat na Mga Marites, ating susunod na chika, ating chika of the week brought to you by Amigo Segurado!
Yes, mga kamarites, mahalaga nga na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya kahit naman saang panig ka pa ng mundo, nandyan ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. Ayan po ha, i-check out nyo po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Ay, ito na mga kamarites. Ating Chika of the Week. Francine Diaz at bandang Orange and Lemon Orange and Lemon. Incident. Sino nagkamali? Prof, unahin mo muna. Yes, naganap nga ito para nung Monday sa Occidental Mindoro. Tinatawag yung event na Governor's Night. And ang mga nakasaksi, nagpadala sila ng mga clips ng video. Nasa entablado na, nasa stage na para mag-perform ang bandang Orange and Lemon. Siyempre, pag banda, may mga instruments yan. So, nagsa-soundcheck na sila, biglang magre-ready na sila mag-perform, nang biglang tumingit yung host ng event na di umano nakiusap na sabi, bago daw kumanta yung Orange and Lemon, may babati lang na isang kapamilya at isang artista na iniintay na ng lahat na nakatarpaulin pa nga na walang iba kundi si Francine Diaz. So, pasok si Francine Diaz. Ayan. Hawak ng entablado, ng mikropono, bumate, pero sabay sabi ng play music at kumakanta na nga siya. So, doon nagsimula ang issue, doon nagsimula ang gulo kasi supposedly, moment yon ng Orange and Lemon, pero dahil nga sa nakiusap nga na isingit ito si Francine Diaz, dahil sabi daw nung nung handler na nakiusap na unahin na si Francine para daw makauwi na sila ng mas maaga. So kumakanta na itong si Francine, parang na-insulto naman yung Orange and Lemon, si isang band member, biglang nagpatugto, parang yung nag-guitar check. O di naririnig yung gitara, doon naghahalo-halo ngayon yung ingay. So nagkaroon ng tensyon, nauwi sa mga paghihingi ng apology, ganyan, hanggang natapos ni Francine yung kanyang number. Pero pagkatapos ni Francine kumanta, yung Orange and Lemon member na nagsabi na respeto lang, nakiusap siya, nagsalita siya sa harap ng maraming tao na parang na-feeling daw nila na bastos. Pero sa total nitong lahat, kung tutuusin, ang pwede nating sisihin dito, yung organizer, kasi parang hindi nila masyadong na-implement yung pagkakasunod-sunod ng programa, lalo pat may banda nang nakaharap sa stage. Pero may mga nagsasabi din kay Francine na parang si Francine, parang minimenos naman yung Orange and Lemon, sa parang ang tingin lang siguro daw niya is parang barangay band or community band na hindi sikat dahil siguro hindi niya kilala. So yun ang ending. Ang ending ng lahat, si Francine ngayon ang nalagay ulit sa nega kasi di ba may mga previews ng issue kay Francine ng pagmamaldita, pagdidiva, ganyan-ganyan. At yung handler niya na di umano na nakiusap doon sa event organizer o sa event host na unahin na nga itong si Francine kasi kailangan na nilang umuwi ng maaga. End of the story. Comment mga kamarites. May add ka pa, Francine Diaz, pinagtatanggol ng fans sa pagsingit issue. Kasi syempre, alam nyo naman, na mga fans, di ba, hindi naman sila papayag na yurakan si Francine. So syempre, ang inaano lang ng mga fans, hindi kasalanan ni Francine dahil yung organizer, dahil sinasabi ng mga fans, nagpaalam naman yung kampo ni Francine na sisingit or siya muna ang sasalang. So, ang inaano ng mga fans, yung organizer kasi pumayag. So parang walang kinalaman si Francine kasi hindi naman daw aakyat si Francine doon kung hindi siya sinabihan ng organizer na umakyat ka na doon. Kasi kung naging stricto si organizer at sinabi hindi, kailangan natin tapusin si Orange and Lemon bago po kayo pumasok, hindi naman siguro bigla na lang i-enter si Francine doon sa stage. Diba? So, nasa organizer talaga yan. Pero kasi ako nakapag-host na ako ng maraming ganyan mga events na may mga banda at may mga artista. Nangyayari talaga yan, yung mga handler. Correct. Yung mga handler talaga. Pag halimbawa, kahit alam nila na hindi to si Francine ano lang to, in general. Halimbawa, alam natin na pang dulo pa yung artista. Tapos may banda na doon. Pag dumating yung artista napaaga, minsan ipipilit nila. Ayaw nila maghintay.
ang gagawin nila, kakausapin nila yung organizer para sumingit. Ang naging issue lang Unahin na dito, sila, correct. nasa stage na kasi yung Orange and Lemon. Kumbaga, ready to perform na sila. Tapos, dun sila sinabihan na, teka lang, may i-enter. Siguro kung bumati lang talaga, Si Francine. si Okay Francine, lang, wala issue. correct. walang issue eh. Kaso Play yung music. music. Oo. So, di ba? Hindi nila yun. Ako ang tingin ko Oo. dyan, hindi kilala ni Francine ang Orange and Lemon. Obviously. Pero Pero yun nga kahit na. nung pinanood ko din yung video, parang medyo na ano din ako para sa Orange and Lemon. Yung sa part na tuloy-tuloy si Francine, tapos yun parang siguro hindi tinuring niya gaano yung lang, mga oo. banda doon na One tama of si those. Prof, baka feeling siguro baka banda lang ng barangay. Barangay, or backup lang sila O doon. backup Pero lang. kahit na- Oo, yun nga eh. Kumbaga, siguro mas maganda rin. But for anything, kung nung pagpasok ni Francine doon, Nakibanter siya. medyo hello po, hi po. Yes. Wala namang masama doon eh. Dapat si Francine man lang, in-acknowledge man lang niya, pwede siya nagpasintabi na, ay, pwede pong makisingi, pwede pong andon, di ba? Para kasi hindi rin niya baka din naman si, parang hindi rin niya kasi in-acknowledge o pinansin yung banda. baka eh. naman si Francine, hindi rin niya alam na isiningit siya. Oo, pwede rin, no? Kasi Yun na. usually yan, ang nag-uusap dyan, Yung yung organizer handler tsaka or yung yung handler. RM Oo. sa organizer. Nagtatalakan na Tapos yan. baka ang feeling ni Francine talaga, yun talaga yung oras ng pasok niya. correct. Kaya lang siguro mas maganda, baka medyo naka-lessen dun sa medyo negative na feel ng banda, yung siguro kung pagpasok ni Francine. Kasi ganun yung mga ibang performers na para, oy, hello po! Oo. Hi po! Ganyan. Yes. Correct. Mas makakagaan. Oo. Tapos, sinundan pa niya ng Agree. music please. Diba? Ayan, may lumapit doon sa vocalist eh. May Oo. lumapit sa vocalist. Hindi ko alam kung siya ba ay part ng production o part ng team ng Orange and Lemons. But anyway, that really happens. Yes. Lagi. Lalo na, Lagi. eto sorry Lalo pag sa artista, probinsya. Lagi. hindi, pag artista, usually pag dumating si artista ng mas maaga, Papasingit na, expect oo. mo yung handler lalapit sa'yo at sasabihin, galing pa sa Totoo. ibang gig, may taping pa, may segue May pa, isa. isa lang Yeah. yun na. Yes. Laging ganyan, Yes. usually. Correct. Oo. Ako galing akong FM radio station, ganyan lagi kapag may event Lagi. kami. Pare-pareho alibay. Lagi naman talaga. Laging Oo. ganon. Ayaw nila maghintay sa Kaya somehow, tent. meron din namang reason kung bakit siguro na feel bad talaga Oo. yung banda. Correct. Kahit siguro kahit pa hindi Orange and Lemons yan, mapi-feel bad ka Oo, rin. maski ordinary So, ano lang ako naman. naiintindihan ko yon. At gets ko din naman na hindi naman dapat kay Francine lahat ang sisi. Dahil ang totoong may problema Correct. dito, yung organizer. Dapat naging ano sila. sinabi nila Organizer. sa banda, Agree. sinabi nila yung totoong sitwasyon. Oo. Saka nandun na kasi sa Kaya nasa stage. stage na eh. Yun ang pangit. Nasa stage na bigla kayo nagpapasok. Siguro kung wala pa sa stage, although medyo ma-off ka na rin ng konti Oo. doon kasi ready ka na tusalang. Pero kung sasabihin, halimbawa, kung sasabihin sa akin ako yung banda, kung sasabihin, isang kanta lang naman, si Francine, isa lang. Pwede Ano ba? naman. Sige, pagbigyan natin. Sige, magpapaka-gentleman Bakit ako. Yes, oo. Sige, go. Pero yung nandun na ako. De, pero ako kasi, nangyari na rin sa akin yan. Bawa ako yung may invite sa artista sa isang show. Usually kasi ang banda, marami talaga silang line-up ng kakantahin, di ba? May set sila. So, mahaba. Isang buong set Minsan yan. yung mga invite natin na mga celebrity, basically, isa, dalawang kanta lang yan eh. Pag talagang kayang-kaya, minsan ako talaga nakikiusap. Kung pwede na. And super thank you naman ako dun Correct. sa banda or dun sa manager ng banda. Kasi nga, talaga maghihintay ng matagal. Yung may ganon. Kaya nga nasa pag-uusap yan. Correct. Lalo na dun sa artist totoo naman yung bilang respeto dun sa artist na Totoo. naghanda naman din. Alam mo, ang para maganda dito, mag-perform. ang maglabas ng statement yung organizer. Kasi somehow, si Francine talaga yung manenega. Oo. Dahil siya artista. Siya yung artista, Siya siya yung siya yung sumalang. bagets pa. Siyempre, ang image na parang ano to, sabi nga, attitude, di ba? Correct. Oo. Sana sila yung mag-issue ng statement para True. maayos. Korako. Tsaka hindi, yun nga, hindi naman sasampayan dyan kung hindi siya... Kaya nga, Hindi naman sabi, Oo, hindi alam ka naman naman sabihin ng organizer, hindi po pwede. Ang eksena kung bigla niya hinawi yung organizer, tapos sumamba siya. Yun ang issue. nakainom ka ba, Francine? Tapos, Bigla umakyat na stage. Oo. So, yun lang. Kaya sa lesson learned, lalo na sa mga organizer, para din hindi, Oo, wala walang naman. sumasamang loob na mga Hindi tinawag artist. si Fran, sorry.
Performer. talaga ako. Tinawag si Francine, narinig ko. Ng host, Ng host. Oh. Siyempre, aakyat ka Akit talaga. talaga, diba? O, hindi naman siya bigla lumitaw doon. Kaya nagulat ang Orange. Kitang-kita din natin yung gulat Gulat ng nila. banda lalo na yung leader. Lalo na ngayon, piyesa. Totoo. Piyesta ngayon. Correct. At election next year. Expect Oo, na. marami na. O, go. Di ba? Nako, hindi naabutin ng next year. Ngayon palang yung uso-uso na booking yan. Mga agency mo. fiesta. Ngayon Yes, pasok na ha? May. Actually. Okay, so Sa May 12 sana na maging alam maayos mo na yan. lahat mga Marites para malinawan ng mga tao, lalo na sa both sides, pati sa organizer. Yan po ang Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Kulang pa ba ang mga pabaon namin, chika, pera sa inyo? Pues, we got you! Simula ngayon, pwede na kayong mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon po kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mga kamarites, mag-avail na kayo! Yes, kakulay ko pala itong ano. Ay, oo nga! Oo nga, pwede kang mag-blend. Oo, di ba? Ah. Sandal pa ako ng sandal. Where's Junardo? Okay, tuloy-tuloy na tayo, Marites. Ito, Marco Galo, level up ang pag-arte. Talaga ba? Kinusyon si Heaven sa Bakit? pag-declare na single ba? Uy, crush ko na si Marco. Yes, naman. Yes, propa na itong level up. Is that true? Nag-level up na kasi sa ikatlong pagsasama nila sa Invited. pelikula ng kanyang ka-love team na si Diyan din ako. Heaven Paralejo. Aba, napansin namin, iba na yung pag-arte ng hitar. Nakita daw, magaling na siyang mag-emote, ang husay-husay niyang umiyak. Habang Alam mo yun, naliligo? yung pag-deliver niya, nakakasabay na siya sa husay ng isang Heaven Paralejo. Ito yung sa pelikulang Men Are From Quezon City and Women Are From Alabang. O di ba, bagong love story ito na hindi ko na masyadong naiintindihan ng mga peg ngayon ng mga love story. Pero yung pag-arte kasi ni Marco ang napapansin dahil sabi nga nila ng mga ibang nakapanood, ibang klase doon sa mga previous niyang pelikulang ginampanan na kasama niya si Heaven. Invited ka dyan, ha? Grabe, te! Connection dyan, itong si Yes. Heaven, tinanong niya kasi in-interview during the red carpet premiere, sabi, kumusta ang buhay-buhay, kumusta ang love life? Single ka pa ba ngayon? Ang sinagot ni Heaven na talagang single pa raw siya. Ha? Na-question ni Marco na tinasa ng kilab, single ka? Gumanon. So ano bang ibig sabihin ng mga ganong reaction? Dahil alam naman natin for the longest time, di ba, PhD, na talaga namang meron ng namamagitan sa kanila more than friendship. Ayaw ni Mami. Yun lang ang gusto kong sabihin. Ayaw. Mami Nino ni Heaven? Ano, ayaw ni Mami. Either of them. Oo nga. Pero crush ko yan si Marco. Gumabaw. Charot, Marco Galo. Galo. Basta, napanood ko din ang premiere night niya. Ano? How's the movie? Ibigay na natin, ayan na natin si Ambet kung ano sinabi niya. Una, the movie. How's the movie? Showing pa hanggang ngayon. Showing pa yung pelikula. Mahaba yung title. Showing Men pa Are From ang Men Quezon Are City From and Women Are QC. From Alabang. Women Are From Alabang. Ano masasabi mo na nag-improve daw ang acting ni Marco? O di, kung ano ang sinabi ni Totoo naman, Professor totoo. Ambet Abol. May lalo siya pomogi. Ito na Anyway. reaction naman balita kay Alden Richards na nakapag-bonding kay Ronnie Gabriel. Arboni Gabriel. Arboni Si Miss Gabriel. Universe yan. Arboni Gabriel. Yes, Prof? Makikipag-banding pala. Kasi kapwa sila mag-host ngayon sa May 21 Coronation Night ng Miss Host sa Philippines, diba? Miss Universe Philippines. Nandito na nga rin ang ating reigning na Miss Universe from saan nga ba? Nicaragua. Nicaragua ba yun? Nepal. Nepal ba? Nicaragua, oo. Oh. Nicaragua. Oo, yung magandang babae.
So anyway, makikipagbanding, bibigyan daw siya ng moment, sila ng moment ng Miss Universe organization kasi di ba si Arbonne medyo matagal na dito, nagnamamasyal na siya, nagkakaroon na siya ng mga TV guesting. So hindi pa pala sila formal na nagkikita nito ni Alden. And since sila yung magiging host, gusto nilang mabigyan ng ibang panlasa kasi this year napaka-exciting ng mga kandidata dahil ang dami-dami mga candidates na nanalo na ng mga ibang international pageants na maglalaban-laban para sa nag-iisang title na Miss Universe Philippines at magiging representative natin. O, di ba? Yun yun. Invited, Anong banding yan? Sa hosting po yan, sa trabaho yan. Invited ka dyan, ha? O talaga. Ayun na. Parang, di ba nag-host na si Alden, di ba? Oo. So, pababalik niya na ite. Ito mga kamarites, bagong-bagong balita. Bong Navarro vindicated. Cedric Lee, Denise Cornejo, pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. PhD? Yun, nilabas na ng Taguig Regional Trial Court ang kanilang desisyon sa kaso na napakatagal ng kaso. May 10 taon na yata ito ni Bong Navarro versus Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawa pang kasamahan nila. Kanina lumabas yung desisyon. Actually, hindi tayo sure kung kanina lang lumabas ang desisyon. Pero kanina, naisapubliko. Oo. Nabasa natin, like ako, nabasa ko kay Attorney Maggie at nakausap ko din siya via chat na yun nga, masayang-masaya sila dahil finally, in a way, vindicated na daw si Bong. At ang pinataw na parusa kina Cedric Lee, Denise Cornejo at sa dalawa pa ay 40 years or Reclusion perpetua. Reclusion perpetua. Oo. Reclusion perpetua. Habang buhay. Pero 40 years pala yun. 40 years. So, yun. So, tinanong ko ngayon si Attorney Maggie, Attorney, pagka ganyan ba, pwede pa rin umapila sila Denise at Cedric. Sabi niya, opo, pwede pa rin po silang umapila. Siguro sa Supreme Court na to, no? Yes. Pwede pa rin silang umapila, pero pwede lang silang umapila habang sila ay nakabilanggo. Ganon. Tapos, sabi ko sa paano po to, bibigyan na sila agad ng warrant of arrest. Si Denise daw, saka yung isa pang na napatawan, nandun kanina nga. Oo, sa promulgation. Sa pagkalas ng hatol. Yes, kaya ang nangyari, right away, si Denise at saka yung isa, Fortis sila. Oo, Julian Fortis na as in, Julia Dasa na ito. Ayaw ni Julian San Jose. Ayaw ni Julian nakulong na. Pero si Cedric, I think, ay baka hinahanap pa. Or definitely daw, mag-i-issue ang RTC ng korte ng warrant of arrest, pati doon sa isa pa. Warrant of arrest, yeah. Yun. Tapos si Bong, kanina sa It's Showtime, naging very emotional din at pati yung mga ibang mga host ng It's Showtime, nag-group hug nga sila after. Pinasalamatan ni Bong lahat ng mga, alam niya sumuporta sa journey niya na to, sa battle niya na to sa loob ng 10 taon. Hindi rin naman biro yung pinagdaanan niya dahil as we all know, nabugbog, tapos last year lang, nakulong, di ba? So, ang huling pinasalamatan ni Bong ay ang kanyang may bahay na si Tanya. Doon siya naiyak na nung si Tanya na sabi niya, napakarami niyang nagawang mali, pero hindi siya iniwanan ni Tanya. Kaya ang pangako niya dito talaga daw, gagawin niya ang lahat at babawi siya sa kanyang misis. At mamahalin niya hanggang sa huling may mga ganyan siya. May ganun pa. Tapos nagsabi din siya ng thank you sa It's Showtime kasi alam daw niya na madalas para siyang sabaw or lutang. Siguro lutang, gano'n. Sa mga hirit daw niya. Mga hirit daw niya, sabaw, sabi niya nga. Pero alam daw niya na inuunawa siya ng mga ito dahil mahal siya. Siyempre, given na yun ikaw, lalo na siguro nung pagkagaling mo ng kulungan, di ba? Tapos parang ilang araw lang, salang na siya sa Showtime. Tapos alam mo na ongoing pa rin yung proseso at yung kaso. Saka parang hirap nun, yung galing ka ng kulungan, tapos magkapatawa ka, or parang yung gagawin mo parang wala lang. Kung pakahirap. Pero, ayan na. So, finally, Bong, congratulations. Vindicated ka na, sabi nga ni Attorney Maggie. And Attorney Maggie, thank you din. Dapat ituzoom din natin siya ngayon. Kaya lang mukhang nasa party to ni Paul Cabral. Paul Cabral, yan. Ayun na. Yun na. Basta bahagi ko lang din nung tinext ko ni si Koy Bong, sabi lang niya, God is good,
salamat ng marami sa mga suporta. Yun ang sabi niya sa text. Okay. O, di ba? Congratulations, Okay. Bong! Okay. Ito naman, Yasser Marta, aminadong na-develop kay Claudine nang makasama sa Lovers, Liars series. Yes, kasi sila yung naglalandian doon, di ba? Ay, oh. Yeah. Kahit naman ako magpapalandi Sila ako may kay love scene. May love scene. Kay Yasser. Oh. Yo. Uy, kasama naman sa istorya yun. Ikaw naman din. Sama ba? Naglalandian ako sa istorya nga. Nasa- Oo nga. Pero, inamin niya nung natanong siya, di ba, alam mo naman si Yasser, di ba? Naging guest natin dyan, Saka di si ba? Yasser, pag tinanong mo yan, sasagot talaga yan. Ito naman daw, wala namang masama siguro dahil single siya, single din ako. So, na-develop talaga ako sa kanya. Pero hindi naman naging sila, Hindi na-develop naman, lang. sige. Baka, Sabi? Ah? At sinakyan ko, I ah. cannot comment. Aminin mo, sinakyan ko. Basta ang nakarating sa akin, si yeah. Yasser madalas bumisita sa Sama. bahay ni Claudine. Hi, Clau Clau! Claudine, Fairness. Guessing mo rito. Oo. Ang ganda ni Clau dyan. Ayan, marami yung mga marites, ha? Yan po ating Chika of the Week brought to you. Hindi, yan po ating isang linggong chika. Dito lang sa Marites University! Hindi ako nakapagsalita.